Alright, welcome dito sa ating day 4 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge, and I'd like to welcome everyone. Sir Red, si Ren, and Miss Pamela. Sir Joe, Jem, John Kenneth. Saan makikita yung i-access yung recording kahapon? Na-email po namin, sir. Wala ba kayo na-receive na email sa amin? Nag-email po kami, Sir John Kenneth, and how to access your dashboard. I'm sure na-receive mo yon kasi na-receive mo yung Zoom link tonight. So, imposibleng hindi mo ma-receive yung na-send namin na email nung day 1 nung Monday. So, kung wala, baka sa siya, sa spam folder siya pumasok. So, double check mo, Sir Kenneth, yung instructions namin on how to uh, walang recordings kapag wala po recording kapag na-visit. Teka. Wait lang. Double check ko din baka mamaya. Walang recording, parang paano nangyari yan? Share ko yung screen ko Sir Kenneth. Let me know guys kung you are also having the same trouble. Ito siya. So pag kinilik nyo itong drop down, itong day 1. Pag kinilik nyo yung day 1, so nandito na yung March day 1, March 3 nung tawag dito, day 1 natin, day 2, ayan, batch 31 kayo, tapos day 3 kahapon or kagabi, March 5, day 4 which is tonight, yan, makikita mo yung, hindi pa updated kasi batch 30 yung nakaraan. So, let me know guys if you are also having the same problem with Sir Kenneth. Sige nga Sir Kenneth, pa-share nga ng screen mo. Tingnan natin kung ano po yung nagiging problem po ninyo. Share mo yung screen mo, Sir Kenneth. Tapos, pahingi ako ng remote control access para ako mag-navigate ng Sige. Wag mo muna siyang gagalawin. Ako muna gagalaw. Eto, join. Join button. Tapos, mag-sign up kayo. Di ba, anong tawag dito? Wala ka bang na-receive na instructions nung day 1? So, anong tawag dito? Sign up with Google ka dito. Tapos kung ano yung ginamit mo sa pag-enroll dito sa Academy, sign up with Google. Tapos, di ba nagbayad ka ng 499? So, aling email ang ginamit mo dito sa dalawa? Yung nasa taas o yung nasa baba? Yan, select mo. Yan. Yan, nandun po yung instructions nung day 1. Susundan mo lang yan. Baka hindi mo na-receive yung yung yan, online payments by Zendit. Tapos, yan, apply. Yan. Ayan na siya. Hindi mo lang nabasa yung day 1 na email namin. Meron kaming sinend sa inyo. I'm not sure kung saan pumasok. Baka sa spam folder. So, ayan. Ayan na yung mga lessons natin. Okay? Sir Kenneth, hopefully, you're able to get access to our recordings. Alright? Awesome. So, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome dito sa ating day 4 ng 5-day Facebook Ads Challenge. Let me know guys if you also have the same problem with Sir Kenneth. Okay, inom lang ako ng tubig at medyo ngayon pa lang ako gumagaling. Magandang gabi, Miss Mercy. Alright, so balik tayo dun sa sa page ni JPG ba yan?
kagabi. Si JPJ. JPJ. Ano nga ba yan? Ay, wala na pala. Tinanggal na pala ako sa ano, sa ads manager. So, di pa tayo kay sneakers. Kay sneakers static. Tingnan natin kung ano. Wait lang ah. Sneakers static. Nag-run na ba ng ads yun si sneakers static? Eh, wala pa. Eto. Tingnan natin kung meron na siyang messages na pumasok. Ayan. So, let me share my screen and JPJ. Sir Joe, parang naka-receive ako na inalis mo na ako sa BF Business Portfolio eh. But anyway, no problem. So, dito tayo na lang kay Sneaker Static. So, for this one guys, so hindi ko lang discuss kagabi yung anong tawag dito. Hindi ko na discuss kagabi yung itong part na to. So, kapag dito sa lead stage, you need to mark this as lead. For those of you guys na nasa real estate industries, financial advisors, anything that would optimize for lead generation. So itong lead stage intake, you can click the drop down and you can select. Kung not qualified yung yung kausap mo, edi not qualified mo. Kung qualified, ibig sabihin matinong kausap, may pambayad, may pera, edi qualified mo. Converted, ibig sabihin, naging customer mo na siya. So, ibig sabihin, bumili na sa'yo. And then, lost naman, ibig sabihin, kausap mo sa iba bumili. Okay? Next, order status. Halimbawa, ito kamukha nito. So, your parcel has been shipped. Kunyari, sabi ni Sneaker Static, no? Tapos, your parcel has been shipped. Ang gagawin mo dito sa order status, ship. Ito, i-click mo tong order ship. Kung physical product yung binibenta mo, you're selling physical product, kamukha nitong Sneaker Static, then i-click mo tong ship. Kapag ka naman nagbayad na, i-click mo tong paid, no? Para ang purpose nito is magkaroon si Meta ng data that this person has been able to complete the purchase and completed the payment, no? So that Meta will have a good data to attribute to find more people who are similar to those who have engaged or made a purchase sa page po ninyo. Alright? Ito nakalagay dito. So data sharing, kailangan naka-turn on yung data sharing. So i-click mo tong manage. And then data sharing, dapat ito ay naka-turn. Ingat! Ayan, pause muna, i-mute ko muna kayo yung mga ating dyan. Ayan, so dapat naka-turn on yung data sharing para when you select these options, intake or nakalagay dito, share business activities for blank to improve ads. No? Kung sinong customer man yun, dapat naka-check po ito. Share activities for Algene to improve ads. Ito si Algene. So, ibig sabihin nun, yung data ni Algene is being anong tawag dito? Sent back to Meta to improve ads. Diba? So, kung ang problema ninyo is mga walang kwentang kausap, mga puro how di Carabao, tapos mga bata or matanda, wala namang pambili, it's because you are not giving Meta the best data possible for your ads to optimize moving forward. So, kaya importante po ito na nilalagay niyo po yung mga information na to so that Meta can be more smarter in finding the right audience for your business. Okay? Yun, para na rin at least
hindi naman natin ma-eliminate yung lahat yung mga tire kickers kung tawagin. Yung ibig sabihin ng tire kickers, yung mga wala namang balak bumili. So, the more you feed these information kay Meta, the more na Meta will become smarter in finding the right audience for your business or for your ads. And then you can put labels. For example, ito kunyari, your parcel has been shipped. So, pwede mo itong lagyan dito ng, let's say, March customer. Halimbawa, ayan. So, new customer, today's date. Tapos, pwede mong lagyan mo dito ng note. Halimbawa, ano ba usapan nila? Thank you, ganyan. Ito nagbayad na to. Oh. So, ano na si GCash. Ayan, nagbigay na ng GCash. So, amount 1,800. So, makakaalagay ka dito ng notes. So, halimbawa, paid, or let's say, paid through GCash. Pwedeng ganun. Or anything na notes na pwede mong ilagay doon sa customer na yan. Okay, so paid through GCash, save. Tapos pag click mo na yan dito sa labels, pag nakiklik mo na sa labels, yung March customer, pag tinignan mo yun, ayun o, asan na yan? Refresh muna natin. Labels. Asan na yun? March customer. Lalagyan ko ba ng label yan? Parang hindi. New customer pala. New customer yung na-label ko. Ayun o, new customer ito. Ayan, si Algene Ramirez. Ayan, lalabas na siya. So lahat nung nalagyan nyo ng label, lalabas yun dito. Sunod-sunod na siya dyan. Alright, so doon sa continuation ng ano natin, lessons natin, tonight we're gonna talk about the Facebook ads metrics. No? Ano yung mga metrics na kakailanganin mo whenever you are optimizing for conversion, no? So I'm gonna go ahead and look for so pwede nyo ring i-ano kasi pwede nyo i-stock yung competitors nyo using the Facebook ads library. Okay, search Meta ad library and then Philippines ad category all ads. Let's say Nike. No, yung competitor ko is Nike. Yung competitor ni sneaker, ano pangalan nun? Yung ano natin. So, Nike Philippines or Nike Basketball. Ayan. Ayan. So, for example, ito, teka, lipat natin to dito sa isang account. Lipat natin dito. Tapos, open ako ng new tab. Ito siya. So, basically, dito sa Ads Manager, let's create a reporting column. No? Pwede nyo i-click tong performance and clicks, customize columns. Or you can also click this plus sign. Ito, may plus sign dito. Pareho lang naman siya. No? Add other columns. So pareho lang siya kumbaga ng interface. So depende sa iyo kung performance and clicks, customize columns. Ayan. So i-arrange natin yung mga columns na kakailanganin natin. So tatanggalin ko tong cost per click. Itong clicks all hindi ko kailangan to. CTR all, CPC all. Itong conversion rate ranking, engagement rate ranking, sige, kailangan natin yan. Quality ranking. Itong schedule, hindi na natin kailangan to. Ends, amount spent. Ito, budget sa taas. Amount spent. Attribution setting, tanggalin ko na lang to. Results, cost per result. Reach, impressions. Tanggalin ko na tong views. Frequency, link clicks. CTR, tapos adds to cart.
Adds to cart. Tapos, saan ko ba ilalagay yan? Adds to cart. Ito, link clicks, adds to cart. Tapos, initiate checkout or checkouts initiated. Okay, and then next natin is payment info. Add payment info. So, ano natin yan? Oops, mobra. Yan. Yan. Add payment info, tapos landing page view. So, landing page views, katabi ng link clicks. Tabi natin sa link clicks. And then, ano pa ba? Purchase. Purchase ROAS. And then purchases, purchase value. I-check natin yan. So, tanggalin natin to. I-uncheck natin to mga to. Yung ROAS, ibilagay natin sa dulo. Yan. Nasaan yung ROAS natin? Ito, ROAS. Lagay natin sa dulo. Kompleto na ba siya? So, tingnan natin. Amount spent, results, cost per result, reach, impressions, frequency, CPM, link clicks, landing page view, purchases, purchase conversion value. Mukhang okay na siya. Okay. Now, reach and impressions. Ito. So, let's go ahead and see for this one. So, let's say for example, may dumaan na ad sa inyo, no? Dumaan sa inyo tong ad ni Nike. Tapos kinilik natin yung pag dumaan yung ads na to, ibig sabihin itong reach na to, magka-count din to as number of reach. Okay, itong column na to, reach yung magkakaroon kung ilang reach, kung ilang tao yung na-reach. Then pagdating dito, it's the same as impressions na rin. Kung ilan yung nabilang na reach, and then most likely nakita nila to more than once, so it's also calculated as impressions. Now, pag kinilik nila itong learn more button, di ba may nilagay ka na website dito kunyari. So pag kinilik mo yan, mapupunta yan doon sa page na to. So yung manner na pag-click doon sa button na yon, itong button na to, counted yon as link clicks. Ito. Counted yon as link clicks. And then, nung nag-open yung page na to, this is also counted as landing page view or product page view. So, nandito na siya sa product page view. So, landing page views, magka-count yun. So, wag kayong magtataka kung yung reach ay yung impression is mas madami kaysa sa dun sa reach. Normal po yun na pagka maximum natin. Kamukha nito, 35,000 yung reach, tapos 64,000 yung impressions. Diba? 35,000 reach, 64,000 yung impressions. Ibig sabihin po, yung out of 35,000 na nakakita ng ads po ninyo, part po noon is nakita nila more than once. So that's the reason why ang ad frequency mo is about 1.82. Ibig sabihin noon, almost 30 of the 35,000 na na-reach ng ads mo, they've seen it twice. Kaya 1.82 yung ad frequency mo. Okay? Now, ang sinasabi ko sa inyo, di ba, ang unang kinakalculate ni Meta na metric is yung cost per 1,000 impressions. Alright? Ibig sabihin po noon, ito yung unang chine-charge sa inyo. Ang magkabaliktad sila ni baliktad sila ni Google Ads. Si Google Ads kasi is ang chine-charge sa inyo is cost per click. Kaya tinatawag siyang CPC. Okay? Dito naman sa Facebook Ads, ang tawag naman dito cost per 1,000 impressions. So bawat 1,000 na pinapakita yung ads mo, chine-charge ka ni Meta per 1,000 impressions. So ibig sabihin sa bawat 1,000
Ito, dito sa campaign na 'to, 229.60 yung china-charge sa akin. Pansinin niyo yung engagement ko, 49.49, mababa. Automatic yun kapag engagement, mura talaga ang CPM ng engagement. Kapag nag-website conversion ka, mahal talaga siya. Tingnan mo 'to. Ang average na CPM dito sa Pilipinas is between 250 pesos to 350 pesos. So, ako halos nasa average lang ako 'pag sa website conversions. Pero itong engagement, automatically mababa talaga 'yan. Tingnan mo nga ako, meron akong CPM na 21 pesos point 18 cents. Ibig sabihin nun, per 1,000, 21 pesos lang ang binabayaran ko. Sa MOF naman, mahal na siya dahil defined na yung audience ko. Okay, so ibig sabihin, moving forward, ibig sabihin dun sa 64,121 impressions, meron ako doon 1,259 na link clicks. Okay? So, out of 1,259 link clicks, 958 lang doon ang patient enough to wait to load this page. Okay, kasi ayun, maraming nalalaglag, 'di ba? Isipin mo, 64,000 yung impressions ko, pero only out of 64,000, only 1,259 lang ang nag-click. Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng nakakakita ng ads ninyo ay interesado sa ads ninyo. Ang kakausapin niyo lang yung talagang merong interest doon sa pinapakita mong ads. Kasi tingnan mo 'to, 64,000 ang impressions ko tapos 1,259 lang yung link clicks. And then 1,259 link clicks, ang nag-land lang dun sa page ko na 'to is about less than 1,000. So 958 lang. Now, pagdating nila doon sa page na 'to, siyempre mamimili na yan ng product, kunyari, shoes, 'di ba? 'Pag namili sila ng product, kunyari itong shoes na 'to, 10,291. Wow, Lebron, ganda naman ito, sarap bilhin nito, So yan, bilhin natin 'to kunyari. So 'pag kinilik nila 'to, tapos kinilik nila yung add, kunyari size 10 ako, size 10. So, kinilik nila yung add to bag, ibig sabihin nun, yung add to cart na 'to is magfa-fire din. Ibig sabihin magkakaroon ng bilang 'to. The reason why wala kayong nakikitang bilang dito kasi I'm using a landing page. Ito kasi is a Shopify store, I believe. So, automatically kasi made-detect na ni Meta yung, add to cart. So, yung akin kasi itong ginamit ko na 'to is about, is a different, web builders kaya wala kayong nakikitang add to cart. Ngayon, 'pag dahil may na-add to cart na, so asan na yung cart natin? Ayun, punta tayo sa cart natin dito para lang kayo nagso-Shopee or Lazada. So nandito na tayo, tapos, 'pag kinilik ko yung guest checkout, magfa-fire naman na yung checkouts initiated. Yung bilang na yon lalabas na dito, checkout initiated. Itong click-through rate, ideally dapat 1 to 2% ang click-through rate mo, ideally. Ito pasok 'to 1.96, 1.24, 1.96. Ito mababa yung click-through rate ko. So, I'm optimizing video views kasi dito. So, yun yung standard or yun yung parang benchmark mo, at least 1 to 2%. Paano siya kinalculate? Ibig sabihin nun, number of link clicks, i-divide mo yun sa number of impressions. Yun yung percentage of click-through rate mo. So, imaginein mo, 1,000 something yung link clicks mo, 1,259, pero ang percentage of clicks na kailangan mo lang is at least 1 to 2% of those na nag-click. Now, dahil nandito na siya, 'di ba? Nag-initiate checkout na ako. Pag nilagay ko na dito yung pangalan ko, yung last name, yung email, phone number, etc., etc. And then, kunyari, binayaran ko ng GCash, and then, nag-click ako ng Pay Now, lalabas na yon dito sa purchases. Sorry, pag yung ads of payment info, ibig sabihin nun, pag kinumpleto ko to, makakount na siya as ads of payment info. And then, kapag kinilik ko na yung Pay Now na button, mag-a-add naman siya as purchases. Okay, lalabas na yung number of purchases,
And then, maglalabas na ako magkano yung nakalagay dito na value, 10,295. Ayan na rin po yung lalabas dito sa purchase conversion value. Now, ika-calculate naman ni Meta kung magkano yung return on ad spend mo. That's about, let's say, nakakuha ka ng 10,295 na total revenue. Tapos yung ad spend mo, kunyari, nag-spend ka ng 2,000 pesos. So, ibig sabihin, 10,295 divided by 2,000 pesos na ad spend, meron kang 5.14x na ROAS o yung tinatawag na return on ad spend. Now, komplikado? Yes, medyo komplikado. Pero for those of you na walang website or walang landing page, simple lang po ang inyong anong tawag dito? Ang metrics na titingnan po ninyo. So, ang mangyayari po ninyo kapag messaging campaign po yung ginagamit ninyo, tatlong metrics lang. Number of messages, quality of messages, and then cost per message. Yan lang po yung babantayan po ninyo. Ibig sabihin po nun, sa loob ng isang buwan, ilan ba yung messages na pumasok? Halimbawa, ang messages na pumasok is 350 na messages na pumasok. Magkano yung or quality ba yung pumapasok na messages? Out of 350 na nag-message sa page mo, ilan ba doon yung matinong kausap? So halimbawa, kalahati nun is matinong kausap out of 350. So divided by 2, 175. So 175 yung matinong kausap. Ayan. Ibig sabihin kalahati. Tapos yung cost per message mo, halimbawa kung total ad spend ka ng kunyari 15,000 pesos. So 15,000 divided by 350 na messages yung pumasok. Ibig sabihin nun, ang cost per message mo or ang cost per lead mo is about 42.85. So ito lang naman yung kailangan mo bantayan in terms of your metrics pagdating doon sa messaging campaign. Okay? Messaging campaign. Now, kapag meron kang website na tipong Shopify store, Shopify, itong kamukha nito na pinakita ko sa inyo, ang kailangan mo dito is at least CTR na 1 to 2%. Okay, click-through rate 1 to 2%. Then, kailangan, depende rin kung magkano yung, pag-uusapan natin to bukas, yung Facebook Ads Calculator. Normally, pagka may website ka, CTR 1 to 2%. Tapos, yung iyong, ang tawag dito? CVR, ibig sabihin, conversion rate ng website is at least 1 to 2% din. Okay, yun yung conversion rate ng website. Pero ito, mas i-ano pa natin to bukas kasi kailangan mo ding i-take into account yung average order value mo, tapos kung magkano rin yung tina-charge sa'yo ni Facebook ng CPM or yung cost per 1,000 impressions. Tapos kung yung product mo ba is may chance na magkaroon ng LTV o yung tinatawag na lifetime value. Lifetime value. Ito naman cost per 1,000 impressions. Tapos AOV, ito naman yung average order value. Order value ng website. Okay? So pag-uusapan natin yan bukas. So, may questions kayo dito sa messaging metrics? Ito napaka-simplified lang kapag message lang yung ginagamit ninyo. Kapag may website kayo, medyo komplikado na ng konti kasi you need to look for the website conversion rate, tapos yung click-through rate mo, plus kailangan mong ma-define din yung average order value per customer. I'll be answering questions dito sa
sa chat. Sir Christian, thank you po sa info. Problem ko kasi dami leads na sa ads pero maliit lang conversion rate ko. Paano mo nalaman yung maliit yung conversion rate mo, Sir Christian? Alam mo na ba siya i-compute? Kung alam mo na siya i-compute, then I trust you. Okay? 100 pesos pa rin po budget ni Sneaker Static sa ads niya o nadagdag po siya? Hindi ko sure eh, Miss Pamela. Teka lang, tingnan natin. Nag-run na ba siya ng ads niya? So, Sneaker. Ano nga ba yung AJ, no? Si AJ. AJ Advertising. Wala, iba yata yung gamit niya na ad account. Hindi siya nag-run ng ads doon sa ano ko, sa ginawa ko nung day one. So most likely ang ginagamit niya pa rin is yung ano, yung personal ad account niya, Miss Pamela. Kaya di ko alam. Kasi walang laman yung ano niya, walang laman yung ads manager niya eh. Ito. So malamang ang gamit niya dito is yung personal ad account niya. Alright, so Coach Sean, pwede bumili ng landing page at paano ilagay sa FB ads? Sir Joe, marami pong landing page builder. Mayroon po tayong mga local companies dito sa Pilipinas. I can also recommend you top tier CRM or Funnelfy or System.io. Ano pa ba? Depende sa ano mo, depende sa business mo. Kung nasa e-commerce ka, kailangan mo ng Shopify. Okay? About order status for online print shop, may mga suki na po or returning customer. May need po ba kami gawin para ma-record ni Meta na nag-convert ulit si customer? Oo, kung Miss Irene, kung returning customer na sila, lagyan mo pa rin siya ng create order. Okay? To amplify the data kay Meta. Okay, even if matagal mo na silang customer, suki mo na sila, every time na bumibili sila ulit or na-identify mo na itong customer na to is ano to, bumili na sa atin to previously. Di gawan mo ng ano, gawan mo na gawin mo yung tinuro ko sa'yo. Para magkaroon ng data na mas maganda sa Meta, hanapin yung mga katulad niya. Okay, the more kasi na tinuturuan mo si Meta ng tamang data, okay, ito kasi yung sinasabi ng mga ano, paano kaya tatargetin yung mga tamang audience sa ads ko? Hindi mo naman binibigyan ng tamang data. Paano niya matatarget naman talaga si Meta? Paano naman talaga matatarget ni Meta yung tamang audience mo, kung hindi mo nga naman siya tinuturuan ng tamang data? Kanino ba bang gagaling yung tamang data? Sa'yo. Di ba? Paano mo nga naman matatarget yung tamang audience mo? Hindi naman compelling yung ads mo. 'Di ba? Paano mo nga naman tuturuan si Meta, binebentahan mo lahat ng tao. Ngayon, lito si Meta kung sino ba talaga yung tatargetin niya. Paano mo nga naman tatarget yung tamang tao, lahat ng interest na maisip mo, nilalagay mo sa ad set. Pinagsasama-sama mo sila. Di halo-halo na yung data na nakukuha mo na instead na basketball lang, merong basketball, may food, merong travel, merong volleyball. Alam mo yon, ang daming interest yung mga naisip mo, halo-halo siya sa isang ad set. So, hindi siya magiging solid yung kanyang data na nakukuha. Okay, Miss Irene? So, Miss Jennifer, kapag resort po, anong metrics po? Leads. Yung ano, tinuro ko sa iyo kanina, ito. Kung messaging campaign yan, ito lang, yung tatlo na to. Metrics, total ad spent, number of messages, ilan yung pumasok, quality of messages, cost per message, yun, tingnan mo yun. Tapos, magkano yung in-spend mo ng isang buong buwan? Kung 15,000 yan, divided by mo yan sa ilang messages na pumasok. Tapos, magkano yung cost per message? Okay? Paano po kung ang call to action?
Okay lang din naman yun, Miss Pamela. Problema ko lang diyan sa call, hindi masyadong quality yung nakukuha mong ano, eh, yung call. Minsan meron akong estudyante nagpa one on one sa akin. Sabi niya, nung ginamit ko yung call na button, diretso yung, I'm not sure kung tama yung ano ko, yung tinatanong mo, Miss Pamela, yung call na button diretso sa mobile number mo, tama ba yung tinatanong mo? Ah, sabi nung isa kong estudyante, tinawagan daw siya tapos wala, di naman daw nagsasalita, umuungol lang. So, i-check mo din, test and verify kung maganda ba yung pasok nung call na call to action button, 'no? Kasi most of the time pangit daw yung ano, eh, ah, yung quality ng leads or quality ng call na pumapasok. But I cannot hindi ko puwedeng i-generalize yung ano, kumbaga maaaring sa kanila hindi naging okey, tapos sa'yo baka umokey, so try mo pa rin, test and verify mo pa rin. Kapag CCTV services po, leads po ba ang recommended objective? Try leads and, engagement, Miss Irene. Kahit alin sa dalawa. Sir, ikaw ba may hawak ng kay Zeus? Yes po, Sir Jolo? Yes po. Kay Brother Zeus, oo. Friend natin 'yan si Brother Zeus. Pero may internal ano na rin sila, eh, may internal, anong tawag dito, marketing team na humahawak din. Okey, nagpa-consult din siya sa akin last time, si Brother Zeus. Paano po maglagay ng website sa ads? Paano maglagay ng website sa ads? Sa ano po 'yun, sa, Miss Jennifer, dito kayo ano, depende po sa campaign objective ninyo. Usually 'pag nag-create ka ng campaign, kung lead generation 'yan, click mo yung leads, continue, tapos, click okey mo lang 'to. Tapos sa ad set level, hanapin mo 'tong website. Okey, conversion location website. Pagdating mo dito sa ad level, lagay mo dito sa eto siya, dito mo siya ilalagay, yung website link, okey? Gano'n din yung sa sales, kapagka sales ang, anong tawag dito, 'pag sales ang sinelect mo, sales, continue, tapos pupunta ka ng ad set level, make sure na ang destination is website, tapos sa ad level lagyan mo 'to ng, eto, website URL. Okey, sino 'to pangalan nito? Miss Jennifer. Sir John Kenneth, kapag nag-create ka ng order po, puwede mag-set ng account? Possible po makita 'yun sa campaign metrics? Yes, lalabas 'yun sa ads manager mo, Sir Kenneth. Dito sa may ano, 'di ba merong column which is yung purchase? Ang tawag naman dun meta purchase. Tapos kung magkano yung value na kino-create mo dun, lalabas 'yun. Yes, yung amount, lalabas 'yun. Okey? Double check ko lang din, coach, sa Messenger ads ko for recruitment agency, out of 5,000 na nag-message lang, nag-message ng number nila, ah, out ano, recruitment agency, out of 5,000 na nag-message ng number nila, 185 lang talaga na-deploy, okey. Madali lang 'yan kumpitin. So, 185 yung na-deploy, sorry. 185 yung na-deploy, divide it by 5,000 yung nag-message, that's about times 100. So that's 3.7% goods na yon. Kasi ang ideal conversion rate is about 1 to 2%. So 3.7 ka, goods na yun. Okay? Okay na siyang conversion rate. Well, hindi pa siya gano'n ka-excellent, pero pasok na siya do'n sa benchmark. Yes, Sir Christian. So goods na 'yan.
Ibig sabihin, nasa average ka or nasa bare minimum ka, pasok ka sa bare minimum, or pasok ka sa minimum, kung mai-increase mo pa yon yung conversion rate, mas maganda. Mercy, meron ba kayong mara-recommend na free website na pwedeng mag-download ng stock videos na pwede magamit sa FB ads? Canva. Canva o kaya Pexel. Pexel or Pixel. Pexels. Yan. Pexels. May videos din to dito eh. Yan, videos. Free videos. Yan. Pero Canva yung gamit ko eh. Okay, next. Ituturo nyo din po ba yung budget strategy for Facebook ad campaign? Miss Jem, nandito yan. Pwede mong i-download yan dito. Punta ka ng digitalhomey.net. Tapos punta ka ng forum. Tapos type mo lang dito sa search bar 100 pesos. Yan. 100 pesos Facebook ad strategy. Click mo lang tong download and then makukuha mo na yung PDF file. Ito yung guide mo. Copy, send ko siya dito sa chat. Ayan. Okay, puntahan mo yung website ko, no? Pag nakita mo yung website ko, digitalhomey.net, punta ka sa forum, search mo yung 100 pesos, makikita mo to. Ayan, pwede mo nang i-download. So, nandito na yung step-by-step guide. So, nilatag ko na dyan. So, nandiyan yung testing, kung paano ka magte-test. And, ganito yung structure. Minimum tolerance 3 days, maximum tolerance 5 to 7 days. Tapos makaka-encounter ka ng learning limited. Pag nag-learning limited na siya, okay lang, pabayaan mo lang siya. Tapos i-validate mo yung campaign mo. Scaling mo na ng cost cap. Validate ABO and validate CBO. So itong ABO, mukhang mawawala na yung ABO eh. May mga ad account na ako na nakikita na walang ABO setup, puro na CBO. Pero so yun, magagamit mo CBO setup. Ayan, nakalagay na lahat dyan. So yung Facebook Ads Calculator, tuturo ko sa inyo bukas. So, nandito yan. So, magagawa mo lang to kung mayroon kang landing page or website. Tapos, cost cap using to control your bid. Yan yung itsura niya. Alright, so next would be Mercy. The best time magdagdag ng budget kung mag-scale ka ng existing ads. Best time, wala namang best time, pero usually ako nagdadagdag ng budget pag umaga. Wala namang best time. Anytime naman. Pero yun nga, para lang ma-distribute ng maayos yung budget mo, sa umaga ka mag-scale ng budget, Miss Mercy. Dahil sa kanila nag-ano lang ako na, sumisinghot-singhot lang ako nitong barado kasi ilong ko eh. Meron po ba kayong one-time consultation service, yung mga 1 hour lang? Fix po kasi Miss Irene yung ko yung one-on-one calls ko. 5 hours yon, 1 hour per session. So pag pumunta ka ng website ko, itong sa online courses, itong one-on-one consultation, 5 trainings to. Ito po yung amount, 24,999. So fix po yan. Regardless po yan kung isang oras ka lang magpapakonsult or 2 oras, yun na po yun, fix na po siya. So maximum, ang kagandahan po dito is pag nagpa one-on-one consultation kayo, automatically, you'll get all my courses na rin. And then you'll get a lifetime membership dito sa Academy moving forward. So, yun. And then may isasama ka na sa exclusive GC ng mga VIP students. So, yun po yun. Okay?
Reg, nalilito pa rin po ako sa paglagay ng targeting. Pwede po pa pagsama-samahin ng interest, demographics at behavior? Pwede naman, Reg, pero it should be similar to your target interest na nilagay nung una. Say for example, punta ka dito, halimbawa dito sa ad set level, kunyari yung interest na nilagay mo dito is about, let's say, saan ba yun? Campaign budget na siya. Wala na siyang ano, wala na siyang wala na siyang ABO. Tinatanggal na ng Meta. Bagong update na. So halimbawa, lead generation kunyari. Kunyari, website tapos talaga ba? Bago na tong ano ni Meta talaga, hindi ka na makapaglagay ng interest. Custom audience na agad, oh. Ano, bagong update na. May mga ad account na updated na, oh. Hindi ka na makapaglagay ng audience, no advertising settings set. Location Philippines na lang. Ito. Ito na. Naka-hide na siya, oh. Show suggestions, tapos dito sa detailed targeting. Halimbawa, naglagay ka dito ng basketball. Ayan, lagay mo lang yung mga related na ano. Ito, NBA Finals, sports, or yung mga related. Yung mga related doon sa basketball. Pero wag mo siyang lalagyan ng different targeting. Halimbawa, lagyan mo ng food. Ibang klase na yun. Ibang ano na yun. Malayo na yun dun sa group of audience na tinatarget mo. So, kailangan yung food naka-separate na ad set. Okay? So, Reg, okay. May landing page din po si client ng may resort. Anong metrics po bukod sa messaging metrics? Resort to, di ba? Unless kung nag-aano ka, Miss Jennifer, kung doon sa landing page na yon, you are optimizing for a checkout. Halimbawa, kunyari, before mo ma-avail tong promo namin sa resort, kailangan mo mag-DP ng 1,000 pesos, kunyari lang. So, ang mangyayari nun, i-optimize mo siya for website purchase. Pero kung leads ang kino-collect mo, Miss Jennifer, then ang gagawin mo doon is lead generation. So, kung ano yung metric mo doon sa messaging campaign, pareho lang sila. Okay? Mag-a-addict lang ako dito, guys. Kasi lang kayo dyan. Barado ilong ko eh. May existing campaign po ako na ang Audience Philippines, okay naman siya. Pero nag-try ako gumawa ng isa pang ad campaign na ang audience sana ay pasay lang, pero nag-insist si Meta na special ad category. Kaya di ko na matuloy. Hindi ba pwede sabay yun na may different audience? Na ang audience ay nag-trend, okay naman siya. Pero tayo gumawa ng isa pang ad campaign na ang audience sana ay pasay. Bakit siya nag-special category? Unless otherwise, financial institution ka, kaya mag-special category yan, or nasa real estate ka. Pero hindi naman ganun kahigpit sa real estate dito sa Pinas eh. Hindi ba pwede sabay yun na may different audience? Pwede naman kung iti-test mo Diyos. Kung iti-test mo lang, pwede mo namang isabay yun. Kaya lang, nagtataka lang ako bakit siya nag-special category. Si King, for affiliate marketing, pwede bang i-connect yung pixel ng sales page ng product ko na gusto kong i-promote sa ad account ko? Sa affiliate marketing kasi, Sir King,
Kung meron kang sariling website, yes, you can connect the pixel. Pero pag yung done for you na or pre-templated na yung landing page mo or yung website mo, binigay na sa'yo, pag mamay-ari nila yung affiliate page mo, ibig sabihin, binigay na sa'yo ng as is, hindi mo kontrolado yung data nun. Ibig sabihin nun, hindi mo mailalagay yung pixel kasi hindi mo naman pagmamay-ari yung website. Parang ganito lang yan eh. Nag-promote ka ng product mo sa Lazada or Shopee. Hindi mo malalagyan ng pixel yung Lazada or Shopee kasi hindi mo naman pagmamay-ari yung Lazada or Shopee. Si Lazada or Shopee lang makapaglagay ng pixel nila. Okay? Naturo ko na to, Sir Joe. Yung paglagay ng landing page sa paid ads. I-review mo na lang yung ano mamaya, yung recording. Manalate ka siguro. Miss Bridget, Coach, what website or resource po gamit nyo to have a landing page? Yung website ko is Wix. Yung landing page ko, Go High Level. Go High Level po siya. Funnel 5 po yung ano niya, yung local white label counterpart. Norrin. Ano ba mas magandang gamitin? Botcake o Meta Business Suite? Norrin, kapag marami na talagang messages at hindi mo na talaga maasikaso lahat ng messages, mag-botcake ka na. Pero kung kaya mo pa namang replyan lahat, Meta Business Suite, okay na yun. Okay? Josh Dormitory, paano nag-special category? Okay. Miss Bridget, kung beginner po sa testing, dapat ba naka-separate like one campaign, one ad set, one ad only? Yes. Para hindi ka nasusunugan ng budget o hindi ka nagkakamali. At least dahan-dahan ka mag-test. Ganyan ako mag-test, one campaign, one ad set, one ad lang. Tapos, yung campaign na yun, magduduplicate lang ako ng another ad set within the same campaign para doon, yung isang campaign na yun, multiple ad sets na lang yung gagawin ko. Tapos multiple ads. Pangalan ng page ko, meron nakalagay na city. Gusto ko lang sana mag-ads ng other city using this page. Okay lang po ba? Hindi ba magkakaproblema sa data ng Meta? Hindi naman magkakaproblema sa data ng Meta, kaya lang makukonfuse yung mga target audience mo. Halimbawa, Mercy Longganisa, Cavite. Yung pangalan ng page mo. Mercy Longganisa, Cavite. Tapos, lumalabas yung ads mo sa Pampanga. Parang ang weird. Ang weird nun. Uh, Cavite yung pangalan ng page mo, pero yung ads mo lumalabas sa Pampanga. So, ano lang, ang gawin mo na lang, i-generalize mo na lang as Mercy Longganisa. Tanggalin mo na yung Cavite or city na nakapangalan. Ibig sabihin po, coach, suggested po sa umaga mag-start mag-run ng ads para sulit ang budget. Miss Jennifer, 12 midnight ka maglo-launch ng ads. Hindi ko sure kung nandito ka ng day 3. 12 midnight ka maglo-launch ng ads. Pag nag-scale ka ng budget, ibig sabihin pag nag-increase ka ng budget, ideally dapat umaga ka mag-increase. Okay? Miss Sir Lionel or Leslie, pag food supplements, ano best na targeting interest? Try ang mga health-related interest kaso puro wala pera mang inquiries. Walang problema dun sa interest targeting mo, Sir Leslie. Nasa ads yung problema. Yung ads mo may problema. So, yung ads mo may problema or yung process mo ang may problema. So, ibig sabihin, yung ads mo nakaka-attract ng mga tao na walang pambili. Kasi kung kung maganda yung sales process mo,
madali mo makaka-capture yung may pambili. Diba? Si Charles, kapag nakapag-trade na po ako ng 1 campaign tapos 4 ad sets. Nag-duplicate lang po ako tapos kung gusto ko na 200 pesos ang budget per ad set. So ang total budget nilalagay ko sa campaign level ay 800 po ba. So kung 4 yung ad set mo, 800 yung daily budget, no? Yes, Charles. So kung 4 yung ad set mo, tig 200, 2468. So 800 pesos yun per day. Tapos sa overall na 800 pesos mo, kung ang laman ng isang ad set ay isang ad lang or dalawa, magfa-flow yung budget na yun doon sa dalawang ads. Pero kung isang ad lang yung laman nun, o di solo niya yung 200 pesos sa isang ad set. Noreen, paano pala ma-access yung recording? Nag-email na kami since Monday. Kung hindi mo na-receive, mag-email ako tonight how to access the recordings, no? Kahapon nag-email din kami. So, I think it's impossible na hindi mo na-receive yung email namin kasi hindi ka makaka-join dito sa Zoom kung hindi mo na-receive yung email namin tonight. So, mamaya, after this training, mag-email ulit ako para just in case lang na hindi mo nabuksan yung recording. Nandoon po yung yung anong tawag dito? Yung instructions on how to access your dashboard. Miss Bridget, can I get inquiries po sa 100 peso budget per ad? Yes. Yun yung gamit ko na structure, Miss Bridget. Yung mga test campaign ko, nabibingi na ako. Hindi ako makahinga, nabibingi pa ako. Sorry guys ha. Ngayon lang ako medyo gumagaling. para akong nasa eroplano. Teka. Okay. Paano po ma-check yung ni-run ko na ads for this page? Kasi di ba halo-halo ang ads sa Ads Manager? Example, 3 page po ang nasa Ads Manager. Pero i-check ko lang po yung resort na page na hawak kong magkano na-run na page. Pag nag-create ka ng naming convention, Miss Jennifer, sa campaign level, ilagay mo na yung page name. Kunyari, ganito. Kung 3 yung page na hinahawakan mo, o di ganito ang gawin mo. Halimbawa, itong campaign na to, TOF, conversions, CTM, testing, dash, FB page resort number 1. O kung ano man pangalan ng resort nung manage mo. O ayan. So may campaign name ka na ng ganyan. O, makikita mo yun sa naming convention. So duplicate natin. O, tapos may isa ka bang campaign, kunyari na ibang pangalan naman ng resort. Resort number 2. Ayan. So may distinguished na siya. May anong tawag dito? Meron ka ng naming convention. So importante yung naming convention, Miss Jennifer. Miss Mercy, meron lang ako napansin yung page ko, meron pa nasagot ko na to. Yung page ko, meron pangalan ng city pero naranasan ko na merong nag-inquire from other places at nag-order pa. Bakit kaya? Okay. Miss Mercy, kasi yung geolocation targeting ni Meta is bago na. Hindi mo na siya kontrolado. Ang geo-targeting ni Meta is ganito po siya. Pagdating sa ad set level, ang nakalagay dito, ito. Rich people living in or recently in this location. Ibig sabihin, yung nakatira or yung dating nakatira sa location na to, tatamaan ng ads mo. Even if nasa ibang bansa na sila, tatamaan pa rin yan. Kasi living in or recently in this location.
wala ka nang magagawa dyan. Okay? So, wag ka magtaka kung bakit merong nag-o-order. Let's say, nilaunch mo yung ads mo sa Cavite, tapos may umu-order ng taga Pampanga, kasi baka most likely, dati siya nakatira sa Cavite. And hindi mo nang mababago yun, kasi default na ni Meta yun. Yung living in or recently in this location. Dati kasi pwede mong i-segment yung dalawa na yun. Ngayon, hindi na. So, pag gumawa ka ng ad, specify mo na doon, calling all Cavite blank or taga Cavite ka ba? Iyan mo na agad. Diretso mo na sa ads mo. Best for halimbawa, gusto mo Cavite lang. Lagyan mo ng something word na Cavite para yung mga taga Pampanga hindi na mag-click doon. In testing, how many days can I analyze the ad testing bago ko po ma-turn off ang ibang ads na nag-working? 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance, Miss Bridget. Ito po yung binigay ko sa inyo na 100 pesos Facebook ad strategy. Nandiyan dyan po yung minimum tolerance, 3 days, 5 to 7 days maximum tolerance. Okay? Pag nagme-messaging campaign ka, baka more than pa sa 3 days. More than pa sa 5 to 7 days. 5 to 7 days kapag meron kang website. Sorry guys, nabibingi talaga ako. Sa sipon to eh. Tsaka recently lang yung mga I'll be answering 2 more questions and then let's call it a day. I'll see you guys tomorrow. So sagutin ko lang tong kay Sir Charles, kay Miss Pamela. Sir, ano indicator na pwede na ako mag-scale up? Sir, dyan ako nalilito kung anong signal ang titingnan. Is it the cost per message po ba? Kung below 10 pesos or 30 pesos, kahit dumadami na ang nagbe-message. Let's say real estate, sir, tapos lead or sales, tapos message po ang action form. Budget, sir, is 200 per day on 1 ad set and 1 ad po. Sir Charles, paano ka mag-i-scale ng budget? Kailangan mong ma-identify yung ideal cost mo. Pag-uusapan natin yun tomorrow sa using the Facebook Ads Calculator. Kailangan mo ma-identify yung ideal cost mo. Pag na-identify mo yung ideal cost mo, doon mo na malalaman kung mag-i-scale up ka or mag-decrease ka ng budget. Last question, Miss Pamela, bakit may pumapasok na messages ako, sir, na walang nakatag na ad? Ganito yan. Good question, Miss Pamela. So most likely, Miss Pamela, nakita nila yung ads mo sa newsfeed, pero ang nangyari, hindi nila kinilik yung send message na button. Ang nangyari, kinilik nila yung page mo, in-stock nila yung page mo, tapos nung tinignan yung page mo, okay, mukhang legit naman. Tapos kinilik nila yung button ng page mo na send message button. Tsaka nagkaroon ng message ka na pumasok. Tapos bakit walang nakatag na ad? Because naging organic yung dating niya. Hindi siya galing sa ads. Kasi kapag galing sa ads yan, magkakaroon yan ng meta icon, yung 8 na nakabagsak na gano'n. Pero kung in-stock yung page mo, tapos ang ginawa niya, kinilik niya yung send message button, parang ganito yan eh. Parang ganito. So, dumaan yung page, dumaan yung ads ni Sneaker Static, halimbawa. Tapos, hindi, teka lang, ganito. Dumaan yung ads ni Sneaker Static sa akin. Sneaker Static. Tapos, in-stock ko yung page niya. Tapos, tsaka ko kinilik itong send message button. So, walang nakatag na ad dyan kasi lumabas siya as organic interaction. Hindi siya galing sa ads. Although nakita nung user yung ad mo,
Kaya lang hindi kinilik ni user yung send message button. Di ba usually meron dito send us a message or send message. Okay, send message dito. So, ang nangyari, pumunta sa page, kinilik itong message button na to. Alright, maraming salamat guys for joining tonight. Hopefully, marami kayong natutunan tonight. Okay, I would want to give value for those of you guys na joining. And hopefully, magkita-kita pa rin tayo tomorrow at exactly 7:30. So, let's do the math. No, mathematics tayo bukas. Gamitin natin yung Facebook Ads Calculator. Thank you so much for joining and I'll see you tomorrow. Ayan. So, kailangan magpahinga ng aking talamunan and I'll see you guys tomorrow, same time. Thank you. Bye-bye.